Ang Mongolia ay matatagpuan sa silangan at gitnang Asia, na lubos na napapalibutan ng kalupaan. Sa lawak nitong 1,564,116 km square, ay ito ang ika-19 na pinakamalaking bansa sa buong mundo at ang may pinakamaluwang na paninirahan. Kakaunti lamang ang sakahang lupa ng bansa dahil ang malaking bahagi nito ay mga kaparangan, mga kabundukan naman sa hilaga at ang disyerto ng Gobi sa timog, na kilalang kilala dahil sa naingatang mga labi ng mga dinosaurs na dito natagpuan. Ito din ay may taas na 1,580 meters mula sa kapantayan ng dagat at tinatawag ng mga taga roon bilang lupain ng asol na kalangitan. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa lupain ng Mongolia. Ito ay ang naging misteryosong kamatayan ng isa na naman nating kababayan na nagtatrabaho doon bilang isang OFW. Samahan niyo po akong alalahaning muli ang masakit na sinapit ni Terrell Atienza sa Mongolia. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. January taong 2010, ay nilisan ng isang malusog at punong-puno ng pangarap na si Terrell Atienza ang Pilipinas para magtrabaho sa Singapore gamit ang tourist visa na kanyang nakuha sa paggabay ng All Pro Consulting and Staffing Services. Bago pa man umalis ng bansa, ay nagtatrabaho na si Terrell bilang assistant ng isang dentista, habang ang asawa naman ay nagtatrabaho bilang electrician. Subalit dahil sa lumalaki na ang 4 na mga anak ay sinubukan ni Terrell na umalis ng bansa at makipagsapalaran. Ang pangarap na masarap at masaganang buhay para sa kanyang pamilya ay siya palang magdadala kay Terrell sa kamatayan. At sino ba naman ang mag-aakala na mula nang umalis noong 2010 ay nakakahon na siya na makakauwing muli sa kanyang lupang sinilangan. Umalis si mama noon papuntang Singapore dahil kapos na yung pera namin sa buong pamilya. Pasko noon, nang nakikita ko na maraming papel sa bag ni mama. Nakita ko noon na nangutang sila ni papa, kila tito, kila tita, sa ibang mga kakilala nila. Umalis na siya papunta sa Singapore. Naging maayos naman ang lagay niya doon. Lagi kami nag-Facebook ni mama. Kahit may mga problema kami dahil nga nag-a-adjust kami dahil wala na si mama sa bahay. Makalipas lamang kasi ang 1 taon at kalahati noong June 2011 ay nagnais na ang 34 years old na si Terrell na umuwi ng Pilipinas. Ayon sa kanyang asawa, ay nais na nitong umuwi subalit ay tinakot ito ng agency sa Singapore na Regent Employment Agency at sa halip ay sinabi umano na dapat niyang matapos ang 2 taong kontrata bago siya makauwi ng Pilipinas. Gustong-gusto na po ni mama umuwi. Sa katunayan, pinadala niya po yung mga paunang gamit niya. Tapos, pauwi na siya sunod na linggo. Kaya lang din siya pinayagan ng agency niya ron. Kailangan niya rin tapusin yung 2 years contract niya. Tinakot siya ng agency na makakukulong siya po, hindi na tinapos yung kontrata niya. Nagulat na lang po kami, nasa Mongolia po siya yung punta kasi sobrang layong lugar po yun. Mula Singapore ay pinadala si Terrell ng ahensya sa Mongolia at doon ay nagtrabaho bilang domestic helper sa among pinangalanan nitong si Sergeline Davancu na konsul ng Austria sa Mongolia at anak pa ng former Mongolian Prime Minister. Ayon sa mga kaibigan, anak at asawa ni Terrell, ay madalas itong magkwento sa kalagayan sa Mongolia. Ayon dito, ay madalas na umiinom ang amo at magdaos ng mga salo-salo sa bahay gabi-gabi. Binawalan din ito si Terrell na gumamit ng cellphone at laptop. Nagagawa niya lamang makausap ang pamilya at mga kaibigan ng patago. Sa 4 na buwang pagtatrabaho ni Terrell sa Mongolia, ay nakapagpadala lamang siya sa pamilya ng $184.37 na pera o hindi tataas sa 10,000 piso kung i-convert sa piso noong panahong iyon. At dahil sa hindi natatanggap ng buo at tama ang sahod,
ay nagpasya si Terril na bumalik na ng Pilipinas. Ang kanyang planong pag-uwi ay nagawa pa nitong ikwento sa mga kaibigan at anak. Siya inaasahan nila na uuwi noong December 9, 2011. Nag-chat po si mama kay papa na uuwi na daw po siya ng December 9. Yun po yung last message niya. Ngunit bago pa man sumapit ang buwan ng Disyembre, ay isang balita ang yumanig sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Noon kasing November 23, 2011, ay nakatanggap ng tawag ang dalagang anak ni Terril mula sa kaibigan nito. Ayon dito, ay nag-aalala siya para kay Terril dahil sa may kasunduan sila na magkikita noong November 19, subalit hindi ito sumipot. Nang subukang tanungin ni Karen sa mga employer ang kaibigan, ay masama umano ang pakiramdam. Huli na nang mabalitaan nila na nakatanggap umano ng email ang agency ni Terril sa Singapore, ang Regent Employment Agency mula sa mga amo ni Terril sa Mongolia, dated November 21. Ayon sa mensahe, ay nasa morgue na ang katawan ni Terril at ito umano ay nagpakamatay dahil sa overdose ng sleeping pills. Sa ginawang initial autopsy ng National Institute of Forensic Science sa Mongolia, ay diniklara nila na ang sanhi ng kamatayan ni Terril ay dahil sa severe intoxication. Ang katawan ni Terril ay sinalubong ng kanyang pamilya sa airport noong December 9, 2011. Hindi pa rin sila makapaniwala na magpapakamatay ito dahil sa wala umanong dahilan para kitilin ng ina ang sariling buhay. Dahil sa wala naman itong problema at ayon pa nga ay huli nila itong nakausap na excited na ito sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Kaya naman ay nagpa siyang pamilya na dalhin si Terril sa National Bureau of Investigation para sa pangalawang autopsy. Pagkamatay ng nanay mo, the reason is tumawag kami kahapon sa consul at sinabi ng consul, the case is over. Ang tanungin niyo, DFA. Alam ng DFA yan. Alam ko po hindi po magagawa ni mama na magpakamatay po dahil mahal na mahal po kami niya. Wala na pong papantay dun. Hindi po niya yung magagawa. Kasi po kahit may problema kami, masaya po siya. Kasi pati naman po nagagawa niya kasi mahal na mahal naman. Wala naman po siyang mabigat na problema para gawin. Sa ginawang autopsy sa katawan ni Terril ng NBI, ayon sa resulta, ay namatay ito sanhi ng hypertensive cardiovascular disease, sanhi ng pagkakasaksak. Nawawala din ang kanyang puso at ilang bahagi ng kanyang mga lamang loob. Sa halip ay mga ritaso ng basahan ang nakita nila sa loob ng kanyang katawan. At ang nakakapanlumo ay punong-puno ng pasa at paso ang katawan ni Terril. Ang pamilya ay nagtungo sa ahensya ni Terril sa All Pro Consulting and Staffing Services. Ngunit ayon dito, ay hindi umano nila alam na nagtungo si Terril ng Mongolia mula sa Singapore. Lumapit din ang pamilya sa OWA at DFA. Ngunit ayon sa mga nakausap nila ay walang record sa kanila ang ginawang pag-alis ni Terril ng bansa para magtrabaho sa Singapore at Mongolia. Sa madaling salita, ay umalis si Terril ng bansa na hindi dumaan sa legal na proseso para sa mga overseas Filipino workers. Kaya naman ay wala umanong pananagutan ng ahensya sa kanyang sinapit. Tanong kami sa POEA noon. Dito namin nalaman na hindi pala siya legal na pinaalis na kanyang ahensyang All Pro Staffing and Consulting Services. At dahil nga illegal daw ang pag-alis ni Mama, wala daw kaming matatanggap mula sa OWA at sa POEA. Sa DFA, pinagpasapasahan rin nila kami. Nakakalungkot ngang isipin na kahit mga ahensya pa na dapat natutulong sa'yo, ahensya ng gobyerno na dapat na nag-aalaga, hindi pa kami tinulungan. May bagong bayani bang pinababayaan ng gobyerno? Patuloy naman na nananawagan ng hustisya ang mga anak at asawa ng naiwan na si Terril at Jensa. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin sila na balang araw ay mabibigyan ng hustisya ang masakit na sinapit ng kanilang ina sa Mongolia. Isa lamang si Terril Atienza sa mga OFW na biktima ng illegal recruitment na laganap pa rin ngayon sa ating bansa. Sana ay maiwasan na ang mga ganitong pangyayari. Ika nga, kung may maganda lang sanang trabaho dito sa atin, sana ay wala ng mga OFW ang makikipagsapalaran sa ibang bansa.
Ang masakit pa ay marami na rin sa ating kababayan ang mga umuuwi na nakakahon at hanggang ngayon ay nilimot na ng panahon at napagkaitan na ng hustisya. Shoutout po kay Ma'am Jelly Bilen sa Cyprus, Maribel Calabon ng Kuwait, Enteg Architect dyan po sa Japan, Mivo Apps Channel na Cavite. Hello daw po sa family niya dyan sa Canlaon, Negros Oriental. Ma'am Lilian Poblete dyan po sa Singapore, Jean Abrego sa Italy, Alex Manaay na nanonood sa Hong Kong, Melody Tamboong Bulalakaw, Oriental Mindoro, Joyce Ann Concha sa Portugal, Axel Torres, Singapore, at kay Ma'am Maria Socorro Media sa Italy, Oporto Sachel sa Riyadh, Saudi Arabia, Maria Glyza Dayan Jericho sa Hong Kong, Malia Empowered at Jonalyn Calago. At sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.